Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong Kuya Alan. Ako naman po si Rica Bernardo. Ako naman po si Christian Villete. Ako po si Jabo All-Stars. Ako naman si Richard Knows. Richard, do you know and do you feel yung taas ng presyo ngayon? Well, Kuya Alan, sobra kong nararamdaman dahil ang aking ginagawa ay talagang nakalinya sa pagmamaneho ng sasakyan. So gas yung nararamdaman gasolina, mo. opo. Kayo, saan nyo nararamdaman yung taas ng presyo? Sa bills po, kuryente, tubig, yung tuition fee ko po sa school, tapos plan na sa Globe, yun po. Yun, yung mga gastos ko, grocery. Ako po, Kuya Alan, as someone living independently, yung groceries po talaga, tsaka yung transportation, ang laki ng itinaas. Sa akin naman po, transportation din. And since hindi naman ako nagluluto sa bahay, so apektado po ako yung pagbili ko ng food. So instead na makakapagpunta ka pa sa fast food, so minsan nagkakarinderya ka na just for the sake na makatipid ka. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung extraordinary na pagtaas, Yes. diba? Kasi di naman natin in-expect na bababa ang presyo. Pero yung the last year and after the pandemic, and by the way, worldwide to. Yes. So, ang ating discussion ay free-flowing. Yes. Ang ating discussion ay bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit, para nga mahimay natin yung issue. Yes. Pero we acknowledge, di ba, na kahit saan sa buong mundo, problema ang mataas na presyo. Yes. So, na-establish natin na mataas ang presyo, problema ito. Sino may kasalanan? Feeling ko, hindi ko sure, inutang ba? Minsan sa palagay ko, nasa sarili na, nasa tao na rin. Kung hindi ka marunong mag-manage, kung sa gastusin mo, bili ka na ng kung ano nung huluho na gusto. Hindi ba sa nautang nung... Over sa pangangailangan mo, yung needs mo na-compromise na dahil gusto mo mabili bagong iPhone over your talagang pangangailangan. Ako, naniniwala ako dyan kasi marami akong kaibigan na sinisisi ang gobyerno. Kasi ang tataas ng bilihin, ang tataas daw ng mga kung ano-anong kain, etc., hindi nila nakikita yung sarili nila, ang lakas namang magbisyo. Ang lakas namang kumain. Na kung iisipin, kung hindi mo ginagastos yan, halimbawa sa pagsusugal, etc., kaya mong bilhin yung mga bagay na sinasabi mong matataas. Meron ganon. May Pero ganon. meron talagang isang kahig, isang tuka. Opo. Pagkain na lang talaga, pamasahe. Opo. Pero lahat yun tumataas. Yes. So, tapos traffic pa. Yes. So, ang nangyayari, di ba, pakonti na oras mo sa pamilya, Yes. pakonti yung pwede mo ibigay sa pamilya mo. Kasi, for example, tumaas ang pamasahe. Yes. Then less yung take home mo. Yes. Tapos mas traffic, less din yung oras mo. Diba? Di ba? So, yes, mapagbibintangan natin yung iba na yung management style nila sa kanilang resources. Yes. Pero yung iba naman, wala nang imamanage. Ako po, given po na global phenomenon to noon, talagang nagtataasan ng bilihin. Ang lagi ko lang pong iniisip, bakit ganon? Yung salary ng mga empleyado, ba't parang hindi maka-keep up? Baka there's something na we can do doon. So, ibig mo sabihin, hindi balance, tumataas ang presyo, pero ang salary nasusustain dito sa baba. So, hindi na level, hindi na balance. Sustain or sobrang hindi mo ramdam yung increase. Yun yung hindi na-keep Parang up lalong talaga. nahihirapan yung mga Kaya, tao. napipilitan po yung mga taong katulad natin na pumili ng mga sideline, di ba? Pasukin ng iba't ibang klase ng negosyo kasi hindi na sapat yung regular nating sinasahod. O yung iba nga dyan, kung yung araw ginagawa na ng gabi para makapagtrabaho, nagdadalawang trabaho Ngayon ko lang sila. nakita nagkakaisa kayong maritim eh. Yung sa topic, kanya-kanyang opinion. Although, Usapang iba-iba bilihin. opinion tayo kung sinong pagbibintangan, anong cost, etc. Di ba? Anong solusyon mamaya. Pero parang nagkakaisa tayo talaga na grabing sakuna o grabing pahirap ang mataas na presyo. Pero gusto ko nga na nabanggit nyo yung trabaho at saka yung kita. Kaya gamit ko nga yung pitik, di ba? Nakuha ko sa isang kilalang ekonomista yan kasi PTK, no? Pitik. Presyo, trabaho, kita. Kasi kahit anong taas ng presyo, kung may trabaho ka naman at malaki kita mo, hindi ka angal, di ba? Or baliktad naman, di ba? Kung mababa presyo, di ba? At may trabaho ka, kahit hindi ganun kalaki kita mo, mabibili mo naman yung mo. Pero pag nagsabay-sabay, unang-una, maraming nag-a-abroad pa para makakuha ng trabaho. Tama po kayo dyan. Diba? Kung hindi man mag-abroad, pag medyo nasa rural ka, limitado yung trabaho mo. So kung hindi ka naman city boy o city girl, pero napipilitan ka na pumunta sa city dahil doon may trabaho. No? So yun yung kumbaga, doon yung karambola nung laki nung problema, di ba? So, yan mga kababayan, konting mga thoughts namin, pag-uusap, sincere na opinion namin sa mga isyong to. So, samahan niyo po kami
habang pinag-uusapan natin yung ibang mga controversial or ibang mga very interesting topics. Correct. Amen.